Hello guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay may gagawin na naman tayong DIY sa ating pong sasakyan, sa ating pong Mitsubishi Mirage. So magpapalit po tayo ng engine support ng ating pong Mitsubishi Mirage guys. Yan. So yan, tuturo natin yung engine support. Ito po yung engine support yan. Yan. So dun sa kabila, yun po yung transmission support at saka yung sa ilalim. So meron po tong tatlong support yung ating kotse na o yung ating sasakyan na Mitsubishi Mirage. So G4 or yung hatchback. So kapag magpapalit kayo ng tatlong support niya ay ito, engine support, transmission support, tsaka yung pangatlong na support na sa ilalim. So una, ito yung papalitan muna natin. Yung kanyang engine support yan. Ito yung engine support. So ito yung binili nating engine support sa Shopee yan. So yan, engine mount. So mura lang to guys, nasa 1,000 mahigit. So ayan, I don't know if this is a replacement, but ayan, meron siyang nakalagay na genuine parts, pero made in Thailand po itong nabili nating engine support sa Shopee. Ayan, ito. Okay. Ayan. Alright, yan. Ayan yung engine support. So, yung sasakyan, yung kotse nga pala natin guys is almost 11 years old o nasa mga 10 years old mahigit na itong ating kotse. So, ngayon pa lang tayo magpapalit ng kanyang engine support. Alright, so bakit nga ba tayo magpapalit ng engine support? Kasi medyo may konting vibration na yung ating makina. Tsaka nararamdaman na natin yun sa loob, sa kanyang dashboard. Nagba-vibrate siya guys kapag yung start tayo ng makina, yun magba-vibrate yan. Malakas yung kanyang vibration. At saka during kapag gumagamit tayo ng aircon, kapag nagtitrip off, trip on yung aircon, mararamdaman mo yung vibration dun sa loob ng kanyang dashboard. Tsaka sa pag tumatakbo guys, meron siyang parang kumakaldag-kaldag. Yun. The worst thing kapag nasira na talaga yung engine support is napakalakas na ng vibration. Saka meron ng ingay. Ito okay pa naman, minimal pa naman, pero hindi ko napapaabutin sa ganong sitwasyon na talagang may maingay na tsaka malakas na kanyang vibration. Baka kasi madamay pa yung ibang parts ng makina. So hindi ko napapaabutin doon. This time pa lang talagang papalitan na natin. Alright, so yung papakita ko sa inyo yung engine support guys. Bakit kailangan siyang palitan? Yan, lagyan natin ng ilaw. Yan, as you can see, yan. So hindi pa natin makikita yung problema sa ilalim ng kanyang rubber kasi nga nakakabit pa siya. Ito yung kasi yung rubber guys, yan. Yan yung rubber. So hindi pa natin makikita kasi nakakabit pa. Makikita natin ito mamaya pag natanggal na natin. Malakas yung kanyang vibration dito guys. So madali lang naman tong ikabit, kayang-kaya yung i-DIY. Basta meron na kayo ng sapat na tools. Yan yung ipapakita namin sa inyo. Yan yung ipapakita ko sa inyo mamaya guys. Paano ikabit itong engine support. So simulan na natin. So bago nga pala natin tatanggalin yung engine support guys, so kailangan natin maglagay ng jack sa ilalim. Ayan. So kailangan natin lagyan ng jack yung makina. Okay, kasi para may support yung makina, kasi pag tinanggal natin to, ang mangyayari yung makina is bababa yan. So wala siyang mag-hold dun or mag-hold dun sa ilalim. Yan, delikado baka may mga parts na mabali or masira. So kailangan nating naka-maintain yung kanyang balance. So yun, naglagay tayo ng scissor jack sa ilalim o kahit anong yung patong sa ating makina. Okay?
So, ang ginawa natin guys, ito. Ayan. So, meron na siyang konting clearance dito sa ilalim para madali natin makuha ito. Ang ginawa natin, tinaas natin ng konti yung jack dun sa ilalim para tumaas itong kanyang bracket. Para hindi na natin ito tatanggalin to guys. Para dito na lang natin padadaanin yung engine support yan. Dito na natin kukunin sa ilalim. Yan. Okay. Alright guys, so ito yung kanyang engine support. Ayan. Okay, tingnan nyo guys. Ito yung bago, ito yung luma. Ayan. Ito yung bago, tingnan nyo, ayan. Nakalubog pa yung kanyang rubber. Itong sa luma, ayan, nakalitaw na. Then, yan, may kalawang na dito. Saka ito naman yung kanyang rubber sa ilalim yan, oh. Ayan, so ayan. Yun yung sa ilalim. Ito naman yung sa bago guys. Yung bago hindi ko siya nagagalaw, yun, oh. Matigas. Konti lang yung kanyang rubber, konti lang. Ayan. Matigas siya guys. Itong luma, lambot na yan, oh. Yan. Tingnan nyo, gumagalaw na yung sa ano. Yan yung luma. Pero okay pa naman din to, manageable pa rin naman. Pero yan, oh, gumagalaw na. So dapat talagang konti lang yung kanyang galaw na ito. Okay? So ayan guys, napanda na natin yung makina at nakakabit na rin natin yan, yung kanyang engine support. Okay, as you can see, napaka-firm na ng kanyang makina. Hindi na siya nagbabibrate. Ayan, hindi katulad na dati, lakas ng, ito maingay ito eh. Maingay ito, talagang lumalagotok to dahil sa kanyang vibration. Susunod naman natin yung kanyang transmission support. Pagkatapos ng transmission support, doon naman tayo dun sa ilalim. Okay, yan. So okay na. Ayan, so ito yung tamang tama talaga guys. Okay, kunin natin yung lumang engine support. Ayan, so ito yung lumang engine support guys. Ayan, o, tingnan nyo, grabe na yung kalawang, o. Ayan, so mag-11 years na rin tong engine support na to. So talagang kailangan ng palitan. Mataas-taas na rin yung serbisyo na naibigay na itong engine support na to sa sasakyan na to guys. Ayan. Ayan, okay, so yan guys, thanks for watching and have a nice day.